Okay guys, for today's video, another loan app ang pag-uusapan natin. Hindi naman na siya bago. Siguro hindi lang nabigyan ng justice yung unang review natin with this loan app because I never signed up po dito sa loan app na to. Para kasi sa akin, hindi naman necessarily na kailangan mong mag-sign up or umutang para malaman mo kung anong klaseng lending app yan or the service. Bakit? For example na lang po smoking or gambling or being alcoholic or yung mas malala which is yung prohibited yon, di ba? Alam natin yung niyan, yung consequences. Pinag-aralan natin yan. And yung government natin patuloy nagsasabi na hindi maganda ang epekto niyan, bawal yan, etc. For us na hindi naman naka-experience noon, ituturo ba natin sa anak natin na hindi maganda ang epekto niyan sa inyo? Siyempre, oo, ituturo natin yan. Kahit hindi natin alam or kahit wala tayong first-hand experience. Because we know the outcome. Ganon din naman dito sa pagre-review ko ng online lending apps. Naniniwala po ako, with the proper knowledge, kaya natin i-determine kung a loan service is a fly-by-night or a legit financial solution. So, dahil sa haba ng intro ko, yun po ang gagawin natin ngayon kay Pera Mo. Ayan. So, samahan nyo ako, pag-usapan po natin si Pera Mo. Though, ngayon, this time, nag-sign up na po ako para makita po natin yung offer. So, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron na akong experience or meron na akong knowledge na ginawan ko na ng videos and playlists na makikita dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Haba ng intro mo, Pat Quinto. Bakit ganun? Meron lang kasi mangilan-ngilan ako nakikita sa comment section na nagsasabi, subukan mo manghiram. Yeah, parang alam ko na yung epekto kasi. Alam ko na yung mangyayari. So, bakit ko pa isusubo kung mainit, di ba? Palamigin ko muna. I mean, pag-aralan ko muna, di ba? So, ganun din naman. Kaya nga tayo nag-aaral sa school eh. Pinag-aaral natin kung ano yung masama, sa mabuti, di ba? Kung masama, hindi natin gagawin. So, yeah, if we have that knowledge, kahit hindi natin subukan, malalaman natin na hindi maganda or hindi nararapat para sa atin. Okay, so, i-check natin si Pera Mo kung meron siyang website. And, it turns out na meron po siyang website. Sabi, maximum loan daw natin ay 10,000 pesos and the loan length ay 91 days. So, click natin About Us. So, yan din yun. Deletion request. Yan din yun. Privacy policy. Ito dito lang nag-iba. Tapos, get up. Yeah, basically, this is more of a one-pager website na pinost lang over the internet. Alam niyo na yung ibig sabihin pag mga ganitong website na to. Okay, next is, nasa SEC ba siya? Ito po siya. Number 52, Magician of Money Lending Corporation with SEC na yan. And then, under sa Pera Mo. Tapos, date of registration ay December 16, 2020. So, now that we know this, puntahan na po natin ang kanilang Google Play Store to check yung information na sinasabi nila. And from there, i-verify natin kung tama. So, Pera Mo, online peso cash. About this app. So, sabi dito ay 2,000 to 100,000 naman daw ang loan amount. May disconnect na kagad from the website, from the description of the app. And minimum term ay 91 days and a maximum of 360 days. Sana kung totoo itong mga sinasabi nila like the maximum loan amount, the loan term, malaking tulong yan sa mga kababayan nating nagigipit talaga. Okay, ang minimum annual percentage rate daw nila ay 10%. So that's just a minimum. Pero yung concentrate tayo sa maximum kasi yung sabi nila maximum annual percentage rate nila ay 26%. Service fee, we deduct one-time service charge of service fee of 5% to 15% upon loan disbursement. And then yan, na-download ko na po yung Pera Mo. Same process. Lagay niyo yung number nyo, OTP, tapos fill in yung information nyo. 3 to 5 yata to na contact reference yung ilalagay nyo. Tapos, mag-KYC kayo, pipicturean yung ID nyo, and then, pipicture din kayo. So, after that, mapupunta na kayo sa offer page. So, ito po, apply 10,000. Apply now. Napansin nyo po ba? May mga kamukha. Parehas ng ibang mga lending app na recently na nireview natin itong mga to. Yan, di ba? Parehas na parehas siya. And then, same with the amount, 10,500 then, and then 100% successful daw. And then, pag clinic natin yung apply now, ayan. So, yeah, 10,500, tatlong loan plan. Pag clinic natin yung view details, ito yung management fee, yung ibabawas daw. For 25 pesos lang ang interest. Napakababa, di ba? Interest po yun Sabi nila kasi 25 pesos. Account management fee, platform service fee, risk fee, credit fee, which totals to around 1,400.
Kasi po, kapag clinic natin itong 3,500, ayan, ang application amount ay 3,500, receive amount ay 2,100, and then management fee of 1,400. So, sabi kanina ay 15%. So, i-calculate po natin, 1,400 divided by 3,000 pesos, 46.67% ang service charge. O dahil kasi sinama na natin yung interest, 25 pesos lang naman yung interest nila eh. O sige, kahit ibawas po natin, 1,400 minus 25 pesos, 1,375 divided by 3,000, ayan, 45.83% po ang service charge. Malayong-malayo sa 5 to 15%. Pero kung ikakalculate po natin ang APR, check po natin to kung kailan ang bayaran. So, loan date daw dito ay 8/21 and then babayaran ko siya within 7 days. So, 7 days lang po, babayaran natin yung full amount. So, calculate po natin. Pagbasihan po muna natin yung calculation na ginagawa nila kahit medyo unfair yon. So, sabi nila, service charge and interest ay nagkakahalaga ng 1,400. I-divide po natin yan by the principal amount na 3,500. Lumalabas na 40% sa loob na 7 days. I-divide po natin yan by 7 days. Lumalabas na 5.71% per day. Multiply po natin to by the 365 days. Ayan, nasa 2,086% po ang kanilang APR. Sinundan na po natin yung calculation nila, hindi na po yung doon sa tamang calculation dahil ang laki po ng service charge. Pero yan, parehas na parehas po sa recently na na-review nating lending app. Hindi ko po alam kung ganito na po talaga yung paraan ng mga lending apps ngayon na pare-parehas na sila o magkakapatid tong mga kumpanyang to o iisa lang may-ari ng mga kumpanyang to. Hindi ko po alam, hindi ko po masabi. Kasi po, pag-click natin yung lending policy, ganun din po, parang meron isang kamuka. But tingnan po natin kung populated na yung pangalan. Yeah, ini-scroll ko po siya towards the end. And then nakalagay dyan, on this blank of blank, digitally signed by blank. After, blanko rin po. So, anyway, yan. For me naman po, basta ma-bring up ko lang to sa attention nyo and alam nyo yung consequence pag nag-loan kayo dito, at least nabigyan ko po kayo ng information para makagawa kayo ng informed decision. I'm not saying na huwag kayong umutang sa kanila, decision nyo pa rin po yan. Pero, in conclusion, for me, ako po, hindi po ako mangungutang po para sa kanila. I will always stay away from this kind of online lending app, and kung gagamit po ako, diba, yung mga legit financial services na nagpapautang ng mababang interest, yung makataong interest naman, yung acceptable interest. Yan. And kilala niyo naman po sila, diba? Yung iba pa nga as low as 0% interest. Hindi ko na rin po i-mention pero kilala niyo naman po sila. Okay, for our question of the day. Iba't iba naman po talaga tayo ng way of learning. Yung iba, sinusubukan po nila and then from making mistakes, dun po sila natututo. And then, yung iba naman din, like me, naniniwala po ako sa theories. Kasi parang subok na po yan. Yan po yung sinabi ng nakakaalam or maybe based on the experience ng iba. Diba? So parang ganon. So yun po ako. So my question for you guys is, and for our question of the day, anong type of person po ba kayo? Kayo po ba yung naniniwala sa mga theories na nakalagay sa libro, yung mga laws, etc.? Or kailangan nyo munang ma-experience bago nyo matutunan talaga? Ayan, let me know sa comment section sa baba at may chance po kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And last na po for the month of August ng cellphone giveaway. Before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Full Tank Rambo, Full Tank Rambo at Full Tank Rambo ka. Yan, sabi po niya, yan, present idol of all time. Ayan, thank you po kay Full Tank Rambo ka. Ayan. Thank you so much po, sir or ma'am Full Tank Rambo ka. Thank you so much po for watching and supporting my channel and my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive kayo ng latest notifications sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!